Inihahandog ng Radyo Maria at ng Diocese ng San Jose, Nueva Ecija ang programang In Manos Tuas. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po si Bishop Bobet Malyari ng Diocese of San Jose at kayo po ay live na nakikinig sa programang In Manos Tuas mula sa Diocese ng San Jose, Nueva Ecija. Tayo po ay sumasahimpapawid sa Radyo Maria 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org at sa Twitter account ng ating diocese at San Jose NE at sa Facebook account ng ating programa Diocese ng San Jose at facebook.com. Ngayon po ay kasama po natin ang dalawa po nating special guest sa ating programa ngayon, sa ating pong episode na ngayon at excited po sila sa ating programa at sana po ay samahan po ninyo kami sa isang oras na talakayan at pagninilay tungkol sa ating buhay spiritual. Bago po tayo tuluyang dumako sa ating kwentuhan at talakayan, humingi muna po tayo ng pagpapala at pagbabasbas sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming makapangyarihan, Ama naming mapagmahal, Ama naming matuwid sa lahat ng bagay. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo, inihiling po namin sa inyo, padala ninyo ang inyong banal na Espiritu sa aming lahat na nandito sa studio at sa lahat ng mga tagapakinig namin. Yakapin po ninyo kami ng inyong pagmamahal, ng inyong karunungan, ng inyong presensya. Bigyan nyo kami ng biyaya para lalo pa po namin kayong makilala bilang aming Diyos, upang lalo pa naming makilala ang aming sarili na nilalang mo na kawangis mo at tinatawag mong maging ganap kung paano ka ganap sa pagmamahal at pagkalinga sa aming lahat. Hinihiling po namin na itong isang oras na talakayan ay maging biyaya para sa aming lahat at maging panggalingan ng lakas, tibay ng loob upang ipagpatuloy namin ng mga mabubuting ginagawa namin sa kanya-kanya naming mga profesyon, mga sitwasyon, mga pamilya, mga komunidad. Ang lahat pong ito, Panginoon, ay iniling namin sa ngalan din ni Jesus naming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nagbabalik po ang programang In Manos Tuas. Ito pong muli si Bishop Bobet Malyari ng Diocese of San Jose.
Ang ating pong special guest ngayon, first time po niya dito sa ating programang In Manos Tuas. Taga Pampanga po. Nandito po siya para tumulong po sa ating diocese. Ang inyong abang lingkod po, si Ate Bel Katigbak ng Mexico, Pampanga. Maligayang pakikinig po ng Radyo Maria. Ako po si Alex Pascual ng Diocese ng San Jose, isang driver po ni Bishop po. Ngayon po ay pagpapatuloy po natin yung ating talakayan tungkol dun sa pastoral exhortation ng ating mga obispo ng Pilipinas, yung The Joy of the Gospel. Sinabi na po natin ng mga nakaraang episode, yung mga obispo natin ay patuloy pa rin pong itinatatwa yung corruption na nangyayari sa iba't ibang larangan. At pero mas gusto po sana nilang mangyari ngayon ay yung mapadama sa lahat ng mga kababayan natin at lahat ng mga pamilya, lahat ng mga komunidad na namumuhay talaga ng may integridad, na talagang ina-appreciate po natin yung mga efforts, yung mga ginagawa nilang pagpapakabuti at lahat ng gusto yung mga ginagawa nilang para sa ganon yung daan na tuwid ng ating na sinasabi po ni Presidente Aquino ay talagang maisabuhay po natin. Last time po sinabi ko sa inyo na may mga business companies po tayo, mga na pag-aari ng ibang mga lay leaders natin, yung mga committed Catholic leaders na talaga pong gusto nilang maging matuwid talaga yung kanilang pamamahala dito sa kanilang mga kumpanya. Kaya meron silang mga integrity testing yung bang from the administrators hanggang dun sa mga workers nilang pinakabababa talaga pong meron tayong mga kapatid talagang interesado po talaga na yung magsabuhay talaga ng mabuti at matuwid, no, sa iba't ibang mga larangan. At tayo po ay natutuwa at gusto nating pasalamatan ng Diyos dahil sa kanila at panalangin natin na wag silang masiraan ng loob, ipagpatuloy po itong kanilang ginagawa. Sabi din po natin na yung pinanggagalingan po ng ating desisyon na maging matuwid ay yung katotohanan na tayo'y nilalang na kawangis ng Diyos, na tayo'y tinatawag upang maging perpekto kung paanong perpekto at ganap ang ating Diyos. Ganon yung bang at ganon din po, sabi natin, iba-iba yung tulong din na binibigay sa atin ng Diyos. Hindi po nagkukulang yung tulong ng Diyos sa atin. Sabi natin, merong boses ng konsensya na inbuilt po sa bawat isa sa atin, nandyan sa kalooban natin. At sinabi din natin yung mga superiors natin, yung obispo, pare, mga laikong leaders, yung member ng ating mga komunidad, lahat ng ito tulong sa atin upang sa ganoon ay yung matulungan tayong mamuhay ng tapat. At ganoon din, sabi natin, madami tayong mga modelo na mga santo at binigay nga natin nung nakarang episode yung mga modelo po ng kabanalan, sina San Lorenzo Ruiz, si San Pedro Calungsod at madami pa pong ibang mga santo. At sabi natin yung iba ang mga santo hindi man canonized, mga simpleng tao, simpleng nanay at tatay, yung sasabihin sa'yo ng nanay mo o tatay mo yung hindi ko kayo pakakainin ng nakaw, gano'n yung kahit na maghirap tayo, wag tayong magnakaw, ganyan yung bang so yung kumisan nakakatuwa makakakita ka ng ganitong klaseng tao, no, yung bang sa kahirapan nila talagang desidido silang mamuhay ng tapat at matuwid, no, sa kanilang pamumuhay.
Ngayon po, ipagpapatuloy po natin yung talakayan natin. Yung last time po, yung pinakahuli pong tinalakay natin, sabi natin, yung ito pong desisyon na maging matuwid ay bunga din po yan ng ng pagdarasal, no? Bunga ng sama-samang pagninilay, no, ng isang pamilya, ng isang grupo, at nadarama natin ang Diyos sa kanyang biyaya. Inuudyukan tayo na kumilos. Hindi lang tayo dapat umasa na yung ibang tao ang kikilos para sa atin. Na tayong lahat, bawat isa sa atin, may kakayahang magpakabuti, may kakayahang magdesisyon na maging matuwid tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sabi natin yung kailangan magkaroon tayo ng talagang resolusyon. Yung desisyon talaga, yung matibay na desisyon na ito yung gusto ko. Para sa ganun, pag nagkakamali, tatayo ka agad, yung mag-umpisa muli. At kasi hindi naman po ibig sabihin nito, hindi tayo magkakamali eh. Minsan magkakamali ka, pero sana may kababaang loob kang tanggapin mo, nagkamali ka. Hindi ito yung direksyon na pinupuntahan ko. Dapat yung para makapag-umpisa muli tayo. Ganon yung bang... sinabi natin, yung dami nating mga Pilipino, yung bang nung panahon ng Typhoon Yolanda, Super Typhoon, no? Daming mga kapatid natin na talagang makita mo, very generous, nagpakabayani, talaga makikita mo, tumulong talaga sila, makikita mo, meron talaga silang pagkakaisa, desidido talaga sila na talagang tumulong. At dito makikita mo talaga na meron talagang nakatago dyan na kabutihan sa bawat isa sa atin. No? At iba lang, bang masasabi mo dyan? Kanina po nabanggit ninyo, Bishop, yung pagdarasal, yung prayer. Na ito, sa palagay ko, ito yung makakatulong sa bawat isa sa atin. Katulad ko po, malaking tulong po ito na mapapabuti ako. Kasi akala ko po noon yung pagka madasalin ako, akala ko galing sa akin yun. Ngayon later on, nabanggit po sa akin ng aking spiritual director na yung prayer is a gift from God. Na it is God's initiative actually, no? Yeah. Yung He draws me to prayer because He wants me to be a better person. Yeah. So, dahil po doon, no, ang sarap-sarap ng pakiramdam ko pag gustong-gusto kong magdasal. Ibig sabihin, sabi ko, God is calling me. And then what I have to do is listen. At sa pakikinig ko pong yun sinasabi na niya sa akin kung ano yung dapat kong gawin, kung nagdidesisyon ako, tinutulungan ako. Sabi ko, talaga pala pag when God draws me to prayer, I become a better person. Kaya po, tuwing umaga po, pinagsisikapan ko po na magkaroon ako ng prayer time. Maganda yung sinasabi ni Bell, no? Yung bang yung dasal nang gagaling sa Diyos, no? Yung bang yung initiative, siya yung talagang tumatawag sa atin, no? Yung napakahalaga na yun nga maintindihan natin ito, no? Yung bang kasi yun nga ibig sabihin noon yung talagang gusto ng Diyos na makausap kanya, yung makasama kanya, gano'n, yung bang para sa gano'n yung liwanag niya mapasayo, yung kanyang pagmamahal ay madama mo. Kasi yung bang yung sa dasal doon natin nakikita yung yung plano ng Diyos sa atin, no? Yung bang at yung tawag niya para magpakabuti tayo bilang tao, no? Yung bang at hindi lang yun, yung kasi kuminsan kung pinapagawa tayo ng kabutihan ng Diyos, minsan natatakot tayo, hindi ba? Tama po. Minsan yung isip natin, di natin kaya, gano'n. So pag nagdadasal tayo, binibigyan niya tayo ng lakas ng loob, no? Yung tibay ng loob para hindi tayo panghinahan ng loob. Kasi kung minsan, yung ibang tao, iniisip pa lang nila yung parang natatakot na sila. Oo nga po. Ang ganda ng topic natin, Bishop, tungkol sa korupsyon. Naalala ko po yung sabi ng tatay ko,
ang pinanggagalingan ng pundasyon mga bata sa magulang din po eh. Dahil pag malit ka pa lang at sinanay ka sa takot ng Panginoon, hindi ka po makagawa ng pagnanakaw, ganyan, sa ating pamilya. Kasi pag hinubog ka ng magulang mo na mabuting bata ka pa lang, at kung nakita nilang kumuha ka ng laruan ng mga kasama mo po, mga bata pa, no, doon ka na sinasaway ka na noon para at least bata ka pa lang, hinuhubog ka na nila. Ayaw nilang makita ka man nagnanakaw ng laruan pa lang po yun. Para habang lumalaki ka, pinapalaki ka ng mabuting bata. Kaya naalala ko, sister, yung sabi nila, sa pamilya pa lang dapat madisiplina na tayo eh. Kasi yung mga bata ngayon, hindi na natin mautusan kung wala pong suhol eh. Kaya doon din po nanggagaling siguro yung mga nakalakihan ng mga bata na hindi sila mautusan, kundi sila susuhulan. Di ba? Sige, bilang kita ng McDo, pag gagawin mo to, linisin mo tong bahay. Hindi po ba ganun bisap yung suhol ng mga bata ngayon? Kaya mali din pala yung ganun na pinampalaki sa mga magulang. Totoo po yan, Manong. No? Alam nyo, bigla kong naisip yung turo sa akin ng tatay ko. Yung maliit pa lang ako. Palagi po niya akong nire-remind. Sabi niya, kung pag dumating yung panahon, makikipagtrabaho ka, sabi niya, itong tandaan mo. Huwag mong i-short change yung kumpanya mo. Dapat, sabi niya, 8 hours ka nagtatrabaho na binabayaran ka ng 8 hours, sabi niya. Huwag mong dadayain. Huwag mong dadayain, sabi niya. So, yun po yung mahalin mo ang trabaho mo, ganun po. Natanim sa kaisipan ko, tsaka sa puso ko. Kasi bayad na po yung oras mo po eh. Yun, yung mas wala honesty, nagbabantay, ganun. Tinuruan ako ng honesty ng father ko. Yun. Talagang galing sa pamilya, no? Yung bang, hindi ba, yung nga, sinasabi natin, pag kumakain tayong sama-sama, tapos 6 kayong magkakapatid, tapos yung nanay at tatay. Kuminsan, yung, lalo na pag masarap yung pagkain, no? Kuminsan, agawan, no? Kuminsan yung kukuha ka man, dami-dami na kagad. Naalala ko yung sinasabi ng nanay ko pag ganun yung ginawa ng isa sa amin, no? Yung bang isa sa amin, yung sasabihin niya, hindi lang ikaw ang Kristiyano dito, sabi ko. Ibig sabihin mo, hindi sa'yo lahat yun. Yung talagang dapat iniisip talaga yung iba. No? Yung sa pamilya yung natututo tayo dyan, hindi ba? At saka, Bishop, kung may takot ka talaga sa Panginoon Diyos, hindi mo po gagawin yung hindi kalooban ng Panginoon na gagawa ka ng makakasakit sa Kanya. Yung parang, ang Panginoon Diyos din ang sinasaktan mo pag gano'n na kumukuha ka ng hindi sa'yo, gano'n. Parang masakit sa dibdib mo na matanggap na kung di mo trabaho yun, hindi mo kaya pong gagawin. Kasi hindi ka po nasanay. Oo nga, kaya nga yung ngayong Year of the Laity, yung isa sa mga hamon talaga sa laiko ay yung mag-umpisa sa pamilya. Mag-umpisa tayo sa pamilya kasi yun nga, yung bang doon talaga nanggagaling ang lahat ng mga santo, hindi ba? Lahat ng mga bayani galing dyan sa pamilya. Kaya napakahalaga na yun nga, mapagtuunan talaga ng pansin. Kasi alam din natin, sa pamilya din nanggagaling lahat ng mga criminals, lahat ng mga drug addicts. Kaya yung napakahalaga na, yun nga, yung mapagtuunan natin ng pansin, tamang pansin yung pamilya natin. Ganun. Kaya nga kung minsan, Bishop, dapat din may pagdasal din natin yung mga magulang na sila pa ang nagtutulak sa kasamaan mga anak. Hindi po ba may nababasa tayong gano'n, naririnig tayo sa radyo o sa TV, na sila pa nag-uudyok na magagawa ng masama yung mga anak kung bakit nagagawa nila ng gano'n. Yung mga magulang na gano'n. Dapat sana sa magulang ang nanggagaling kabutihan ng bata para habang lumalaki, nahuhubog na siya na takot siya sa gagawa ng masama, Bishop. Ganun po ang yun nga, yung sinasabi ni Manong na ito, nakakalungkot nga, no? Kung minsan sa mga magulang pa, sila pa yung nagtutulok sa kasamahan sa kanilang mga anak. Meron tayo nababasa po ng ganun. Kung bakit pong ganun. Pero may maganda ring news po, Bishop, dun sa pamilya. Yung pong sinasabi natin kanina, yung integrity, yung honesty, parang basic po yun, nung talagang mag-umpisa doon. Pero
doon sa pamilya din natatranscend to holiness. For example, po, alala ko yung kapatid ko, no? Yung bang napaka-selfless niya. Sabi, hating kapatid. Pero she gives more to me. Ganon. Yung mga mararamdaman mo na kakainin na lang niya, ibibigay niya pa niya sa akin. Ang ganda niyan. Ito pong kapatid ko, si Rose. Si Rose pumanaw na po. Ito po yung nagkaroon ng cancer. I cannot forget what she did. No? Nung pong nagtatrabaho siya sa Clark, di po ba, bawal yung mansanas na iuwi mo, no? Nung panahon po natin, Bishop, nung lumalaki tayo, mansanas lang, masaya ka na, Pasko lang tayo kumakain ng mansanas. She really found a way na madalhan po niya ako ng ganoon. It means really something to me, yung mga sacrifices niya. Sa iba pa pong kapatid ko, si Ate Elda, si Sister Del, sabi ko, dito pa sa pamilya, nag-grow yung holiness at because of what they did to me, nag-strive din po ako ngayon na maging selfless din. Tsaka yung kahit na yung sa pagdadasal, naalala ko merong isang pamilya na yung pag 6 o'clock in the evening, kasi oras ng orasyon yan, di ba? Yung banga. So, ang ginagawa nila, yung kung may problema yung isa, sisindihan niya yung kandila niya. Bawat isa sa kanila, merong kanya-kanyang kandila. Na ibang, so, yung pag nakasindi yung kandila ng isa, talagang bawat isa sa mga miyembro ng pamilya, pinagdarasal yung ang ganda yung miyembro ng pamilya. Hindi mo masabi yung problema mo, at least nakasinda na po yung si kandila. Alam na nila po na may problema ka. Matutulungan ka nila po ano po yung... Naalala ko. Naalala ko na naman kapatid ko, no? Si madre po, si Sister Del. Sabi niya, every 3 o'clock, may 3 o'clock prayer naman po. Yung parang sinasabi, no, kahit nasaan ka man, alala mo na yung magkakapatid, yung kanilang mga intensyon. Yan po. Nasasama na presente. Tsaka yung yung nangyayari sa kanila, itong kinukwento ko sa inyo, yung kunwari, pinagdadasal nga, during the week. Pero pag Saturday evening, gagawin nila, upo sila at magdadasal na sama-sama. Babasahin nila yung gospel for Sunday. Parang preparasyon nila for Sunday yan yung mga... So yung pagkakataong yon, isa ding okasyon sa kanila para tanungin nila yung isa't isa. Sasabihin ng isa, nakita ko kung nakasindi yung kandila mo ngayong buong linggo. Ano ba yung problema mo? Kasi yung isang kasing nangyayari sa pamilya, minsan wala tayong panahon magtanungan kung ano yung problema ng isa't isa. Kasi kung minsan, kung hindi pa grabe yung problema, hindi mo pa malalaman, hindi ba? Yung mga kaya yung sa akin, napakagandang yung practice ng ginagawa nila, yung para malaman nila yung sitwasyon ng isa't isa, ganun yung mga at yung talagang magkaroon ng opportunity na kumustahin talaga yung isa't isa. No? Kung minsan kasi, Bishop, kulang na tayo sa oras sa mga pamilya natin kung kung yung iba kasi trabaho na lang ng trabaho, kala nila makukuha nila lahat ng gusto nila, ibibigyan naman po ng Panginoon yun maski hindi sila magdamagan na magtrabaho Yes. Kaya dapat may oras din tayo sa pamilya natin pala na magbanding, na pag-usapan kung anong nangyayari sa isa't isa. Yun po ang the best pala, Father Bishop. Kaya yun actually yung pinag-uusapan natin ngayon, yung integrity ng family. Diba? Merong bahagi dito sinasabi sa atin na yung pamilya daw is a privileged arena in which Christian integrity is manifested very strongly in family life. Ganun yung ba? So yung yung integridad talagang unang natututunan talaga sa pamilya. Po, naniniwala po ako dyan. Importante At nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nagkaroon po ako ng pamilya na naging inspirasyon sa akin, yung mga kapatid ko po. Tapos yung nanay ko, madasalin. Kaya, marami din mga pagsasubok po. Yeah. Pero ang pagmamahal sa pamilya, yun ang mananatili. Yeah. Siguro yun nga, yung maganda siguro wag nating i-underestimate yung influensya ng mga pamilya natin sa
sa atin at Opo. yung pwedeng maging impluwensya natin sa miyembro ng ating mga pamilya, no? Yung bang lalong-lalo na sa ating mga anak, ano yung bang yung pero kahit very interesting yung usapan natin, kailangan muna nating mag-break. Puputulan muna natin ang ating talakayan, pero wag po kayong aalis para sa ilang paalala mula sa ating himpilan ng Radio Maria, Bringing Christ into Your Home. Para po sa mga taga-subaybay ng Radyo Maria, sana po hindi lamang tayo nakikinig sa salita ng Diyos katulad ng ginawa ni Maria. Si Maria po nakinig at isinabuhay, isinagawa ang kanyang napakinggan. Ang mga tagapakinig ng Radyo Maria dapat taga-gawa rin ng kalooban ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Ako po si Father Bong Romano at ako po'y nag-aanyaya sa inyo na patuloy po na makinig sa Radyo Maria. Sa inspirasyon at panalangin ng ating Inang Maria, marami po tayong makukuhang biyaya para sa ating kalusugang pangkaluluwa. Diyos ti Agnina, kada kayo ang amin apo. Itanong mo kay Doc. Programang pangkalusugan ng Radyo Maria, sumasayang papawid tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Kung may gusto po kayong malaman para manatiling malusog, itanong kay Doc. Radyo Maria, bringing Christ into your home. Nagbabalik po ang programang In Manos Tuas. Ito pong muli si Bishop Bobet ng Diocese of San Jose, Nueva Ecija. Si Ate Bel Katigbak po ng Mexico, Pampanga. Si Alex Pascual po ng driver po ni Bishop. Pagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Napakaganda po nitong ating talakayan na yung pamumuhay ng matuwid, pamumuhay ng mabuti ay talagang malaki talaga yung impluensya ng ating mga pamilya. Na yung mga naalala ko yung kwento ng sarili kong buhay nang bago yung ordinasyon ko, ganun yung mga kasi yung tema ko noon manong yung if you want to follow me, sabi ganyan, be a servant, ganun yung bang gusto mo bang sumunod sa akin, so be a servant, ganyan yung bang, so yun yung tema ko kay John, Gospel of John yan 12 yung bang tapos yung umuwi ako sa bahay sa pamilya, kami magkakapatid, puro lalaki kasi kami, yung bang yung nanay tatay ko magaling yan may assignments kami sa bahay bawat isa may taga-saing, may Division of labor po, no? taga-ayos ng mesa, may division of labor talaga. Kaya lang nagkataon nga yung nasa seminaryo ako manong Desembre, yung wala na akong assignments na So nung umuwi ako, taktaas ng pagkain, silang lahat may mga assignments yan. Kaya ako nandun ako sa harapan ng television, nanonood ng TV. Yung kapatid kong bunso, sabi niya sa akin, kuya, siniswerte ka yata. Sabi ka, siniswerte ka yata. Sabi ka, nagtatrabaho kami lahat. Ikaw, nandiyan ka. Nanonood ng TV. So, nung sinabi yun ng kawal ko, talagang Natauhan po kayo. natauhan talaga ako, nakonsensya ako. Tapos naalala ko yung tema ng ordinasyon ko pa naman, yung if you want to follow me, be a servant.
Tapos nandun ako parang boss na nanonood ng TV. Ano pong ginawa nyo? Yun na. Pagkatapos nga nun yung nga, tumayo. Tapos pwede ka, kahit wala kang assignment, pwede ka naman palang tumulong. No? Yung mga, pwede ka nang tumulong sa paghuhugas ng plato, pwede ka nang tumulong sa magwawalis, so kaya yung magpunas ng mesa. Diba? Basta gustuin mo, Bishop, maraming trabaho naghintay. Maganda po yung nagtutulungan sa pamilya. No? The best. Yung brotherly correction din kasi kuminsan yun nga yung bang doon natin natututunan no? Pero yung nakakalungkot, kuminsan sa pamilya mismo, hindi na pa-practice yung brotherly correction. Yung bang sabi natin, mahal natin ang isa't isa, minsan di natin mapagsabihan. Ganon yung bang, natutuwa ako pag may yung sa pamilya, yung spontaneous na lang yung pag-correct sa kapatid. Ganon yung bang, kasi, dahil kapatid mo no? Pag pinagsabihan mo siya, yung bang, bahala siya kung makikinig siya o hindi. Pero mahalaga yung nasabi mo sa kanya yung nakikita mo sa loob mo. Yung bang, naalala ko there were many times na meron akong kapatid yung medyo nalilihis ng landas no sa kanyang ginagawa ganun sa pamilya niya tsaka sa yung bang yung sabihin ko lang sa kanya yung bang tas bahala siya kung yung gusto niyang gawin sa buhay niya siya yung magdedesisyon ng lahat yung bang kasi kuminsan yun nga pinapabayaan lang natin yung bang parang wala lang bahala siya sa buhay niya pag ganyan ba tayo pag di naman nata pamilya yung turing natin sa isa't isa pag gano'n pag pinapabayaan lang natin yung isa't isa no? May naalala po akong karanasan there was a point in my life na I was in abundance. Yun no, yung mga gusto kong binibili po, Bishop, yung mamahalin, gano'n. Itong kapatid kong madre na-worry sa akin. Na-disturb po siya. Tapos minsan, kinausap niya po ako na masinsinan. Parang binabalik ako dun sa, sabi niya, yung karanasan namin nung maliit kami, yung we are very poor, and yet God provided for all our needs. Tapos ngayon, bakit nagiging extravagant ako? Parang napakalayo dun sa kinalakihan ko. And then she told me about consumerism, materialism. Sabi niya sa akin that I should be aware of what I am doing. Baka later on, yung maging na po yun? Yung unknowingly, nagiging materyosa na ako. So, I'm really glad my sister corrected me at the proper time. Yeah. Kung minsan nga, Sister Bishop, yung sa maliit pa lang mga anak mo nakikita mo na yung kung saan sila papatungo kung masinop sila, kung burara sila. Parang ganun po, Bishop, yung nakikita mo rin sa pamilya mo pag nagpamilya ka na hanggang sa paglaki nila, sinusubaybayan mo kung ano yung kamalian nila Kung minsan mayroon din hindi sumusunod, ganun yung masabi mo yung gusto mo. Kaya lang talagang mayroon datang mga anak na medyo rin po sawail. Sawail nga sabi po nila. Kaya kung minsan, pero isama mo lagi sa pray mo, wala pong matigas na tao sa dasal po. Yun ang the best. Alam mo yung nanay ko, yung pag may kapatid akong namumroblema, sasabihin niya kagad sa akin Sabi niya, ipagdasal mo naman itong kapatid mo ito. Yan, yung pwede pa kausapin mo, ganyan yun. Yung mga, kasi yung mga nanay talaga, yung mga nakikita nila, nadarama nila, gano'n yung mga bigat na dinadaanan ng kanilang mga anak. Totoo po yan. Nanay po kasi ako. Kaya yun nga, yung bang ako, personally, yung nanay ko mismo, siyang nagtutulak sa akin para, lalong-lalo na pari ako, tapos naging obispo pa ako, yung pag-correct sa kapatid, yung bang, at least pagsabihan, gano'n, yung bang, yung, naalala ko, minsan, yung kapatid ko, gano'n, yung bang, parang, ang dating sa akin, kahit anong sinabi ko sa kanya, parang, tuloy pa rin yung mga ginagawa niya, pero yung
yung nangyari naman, yun nga, yung bang hindi naman kami nagsasawa no, sa naalala ko nung bago ako ma-ordain ng obispo, yung nag-retreat kami, tapos niyaya namin lahat ng members ng family, no, yung bang ako yung nung nag-retreat kami kasama si Monsignor Cito Season, siya yung nag-facilitate ng retreat, ng family retreat. Maganda. Tapos napakaganda nung yung kapatid ko mismong ito, yun nga, sinabi niya yung naalala niya yung karanasan niya nung maliit siya, yung muntik na siyang malunod, yung tapos hindi niya alam kung saan nanggaling yung kamay na humila sa kanyang pataas. Naligtas, na-save siya manong. Tapos yun nga, tapos ngayon sabi niya ganyan, yun ba, parang ganun din yung sa sitwasyon ng kasalanan na parang nalulunod na siya. Opo. Tapos yun nga, yung bang doon sa retreat na yun, parang inila siya muli ng Diyos na yung bang para Ang ganda po. at umingi siya ng tawad sa nanay at tatay ko, umingi ng tawad sa asawa niya at sa mga anak niya. At ako, nung before my ordination as a bishop, meron na akong gift kaagad eh. Ano Opo. po yan? Hindi yung gift, kabutihan yung, ng yun nga, yung bang, nagawa. yung, kasi minimithi ko talaga na itong kapatid kong ito, yung ma-realize niya yung kamalian niya, tsaka May yung linaw kagad yung gifts niya at po. saka yun nga yung kasi ang dating kasi sa akin nung una paulit-ulit kasi kinakausap ko siya, tapos parang walang nangyayari. Tapos In God's time po talaga. talagang in God's time talaga yan. Yung bang, kaya wag lang tayong magsawa talaga, no? Wag lang Totoo tayong po yung magsawa. bishop, totoo po yun. Wala pong matigas na tinapay, sabi nga sa mainit na kape. Yes, so Kaya ito pong nangyayari sa ating bansa ngayon, yung corruption, yung mga hindi magandang gawain. Siguro po as a nation, beginning with us and our family, yung pong pagdarasal, magkakasama-sama po Opo, tayo. opo. Palagay ko po yung mapapabuti rin ang ating bansa. meron din akong ikukwento sa inyo, yung isang hopefully okay naman sa mga kaibigan ko kung naikwento din yung itong story ito kasi involved din sila sa family and life, yung bang apostolate, gano'n, yung bang meron akong isang kaibigan, yung anak nila, yung nabuntis na dalaga, gano'n. Tapos yung nakabuntis pa naman sa kanya, may asawa, gano'n, yung bang so yung ang kwento, yun nga, yung lalaki mismo, ina-advise siya na pa-abort yung baby. Pero siya, dahil yung lumaki siya sa pamilyang may sa respeto sa Panginoon. buhay, ganun, takot sa Panginoon, hindi niya pina-abort na yung mga, so pero ang nangyari, hindi niya masabi-sabi sa mga magulang. Linilihim talaga So po. nililihim 4 months, hindi siya umuwi sa bahay, malaki na yung tiyan niya. So so nalaman na ng may-ari ng boarding house. So tapos nangyari yung may-ari ng boarding house talagang dahil hindi nakakabayad ng Ilang buwan ng na po boarding siguro, house, opo. yung binibigay na pera sa kanya ginagamit niya para magpa-check up at sa iba't ibang needs pa niya kasi yung pagbuntis ka kailangan pangalagaan mo din yung sarili mo Mga tsaka yung vitamins, baby, no, yung vitamins, opo. So, ang nangyari nga, dahil doon, talagang literally, she was driven out of the boarding house. Talagang yung mga gamit niya, nilabas na siya. So, because of that, napilitan siya talaga na sabihin muna sa tatay niya. Tapos yung tatay niya, dahil kaibigan nga, nilapitan ako, nagpapatulong na sabihin dun sa asawa niya kasi yung asawa niya talaga Kinakabahan din siguro po. yung asawa bishop, niya opo. kasi siya talaga yung desididong papag-aralin nitong anak. Siya talaga yung nagtatrabaho ng gusto. Must be so painful, Well, ano po? So yung nangyari, sabi ka akin, pwede bang tulungan ako? So sabi ko, okay ako. Sabi, kaya tulungan ko yun. Kaya pinatawag namin yung asawa. Tapos yung what I did, yung sabi ko lang, yung naging sitwasyon ng anak,
yung nabuntis, tapos may asawa pala itong Lalaki. yung lalaki, tapos Okay. ina-advise siyang magpa-abort, pero yung anak niya, yung nga, nagdesisyon na hindi pa-abort. Tapos yun nga yung na kinuwento kung paano pinalayas siya doon sa boarding house, gano'n yung bang hindi pa ako nakatapos magsalita. Itong nanay. Nanay niya po. Sabi niya ganyan, anak ko, ba't hindi mo sinabi kaagad? Ba't Accept inayahan niya. mong mahirapan ka ng ganyan? Sabi Opo. ganyan. Natanggap Yung, niya agad. Sabi ganyan, yung pagtutulungan natin yan. Tayong lahat. Yung bang Napakaganda. buhatin natin yung problema yan, magkakasama. Sabi Opo, ganyan. ang ganda. Nakakatuwa. Yung bang hindi man niya sinabi yung I forgive you. Parang ngayon na. Lumuwag lahat ng dibdib Parang mo. yung Yun sa po. prodigal son, ano po. Oh. At ang nakakatuwa dyan, yung anak niya, alam mo, yung talagang special sa pamilya. He is a special child for the family. Apple of the eyes of the grandparents talaga. Source of joy talaga sa kanila. Meron na siyang realong At saka yung nangyari doon, yung itong anak nila, patuloy pa rin sa pag-aaral at nakatapos. Napakaganda eh. So talaga naman pong nangyayari yun. Minsan tayo ay nagkakasala at ang mabuting balita ay yung pagmamahal sa pamilya at ang pagpapatawad. Yun po ang makakatulong sa pagbangon muli. Napakahalaga na yung pagpapatawad talaga, at saka yung talagang suporta natin sa isa't isa, kasi sino pa ba talaga yung pagbibigay sa kanila ng genuine support kung hindi yung miyembro talaga ng pamilya. Ang kaganda nung bishop, napatawad kagad ng magulang at saka natanggap niya kagad na ganun yung anak niya, yung sitwasyon niya. Kasi ang alam niya, ginagastusan niya ng malaking pera, tapos biglang nabuntis. Oh. Ang kagandahan nun, yung napatawad niya kagad yung anak niya na-accept niya kagad yung sitwasyon ng anak niya na may baby na. Ang ganda nga po yung pagtanggap kagad ng naunawaan niya kagad na Yes, yung problema ng anak niya. Yung maganda siguro, tingnan din natin yung, di ba, there was a time yung issue about reproductive health, yung RH bill, yung ngayon naging law na, yung yung napakahalaga din na yung makita natin yung efforts ng mga lay family life movements, yung kung paano yung gusto nilang mapanatili kasi yung yung integridad ng pamilya, yung napakahalaga ng mga family life movements po natin, kagaya ng Couples for Christ, yung pamilya, yung marriage encounter, gano'n, yung at saka yung madami pang mga marriage encounter movements na tumutulong talaga para yung integridad sa pamilya ay mapanatili talaga, Opo, ako po, Bishop, in my own little way, pag ako'y nagsasalita o nagpapahayag sa mga barangay namin o mga sityo, tungkol dyan sa RH bill, palagi ko pong sinishare ito sa kanila na magpapasalamat ako sa Diyos na buti nung panahon namin, walang RH bill. Kasi sabi ko, wala kayong nakikitang magandang ate bill ngayon sa harap nyo. Kasi po, Bishop, number 8 po ako sa family. Yun nga, yung yung ngayon, yung para bang yung pagbubuo ng bata, decision lang natin, Parang wala nang lugar ang Diyos doon sa pagbubuo ng bata. Para bang trabaho lang ng babae at lalaki, yung pagbubuo ng, hindi natin alam na ito'y unang-una gawa ng Diyos yan. Yung bang tayo, sabi nga, co-creator lang tayo, Yung bang tumutulong lang tayo para maganap yung plano ng Diyos para sa mga anak natin. Nagtataka nga ako ngayon, Bishop Dati nung kami po, kasi 10 kami magkakapatid po, Bishop. Ako po ang bunso. Opo. Buti nga po, wala pong RH bill naman sabi ni Ate Bel. Tama. Kasi
Kasi pag may arts bill na noon, palagay ko wala na po ako ngayon. Hindi walang Oo, masipag na manong ngayon. Sana. Oo nga. Mahirapan sana ako sa pagdadrive. Sabi nga po. Saka no? isa po, Bishop, nung araw po, maski marami naman mga anak, nakakaraos naman po. Oh. Di ba? Opa. Mahirap lang po mga magulang ko, pero awa ng Diyos po, nakaraos naman po kami lahat na 10. Hindi ko po makalimutan yung palaging sinasabi daw ng madre sa nanay ko noon. No? For every child, a blessing. Oh. Oo nga po. Opo. Every child is a gift, no? Gift Is a gift. talaga. Kasi yung programa ng RH Bill, hindi man natin yung inaayawan natin yan, yung tinatawag nating contraceptive mentality na yung bang parang yung sasabihin mo dalawa lang o isa lang gano'n, parang nililimit mo ba Parang yung bibigyan ng Panginoon. ibibigay ng Panginoon sa iyo. Opo, Parang ikaw talagang Tama na, nagdi-dictate opo. Ikaw ang Tama na. nagdi-dictate dun sa kung ilan ang magiging anak mo. Yun, yung kaloob po ng Panginoon po yun. Yung, At saka yung nangyayari nga, because of that, yung sobra sa 2, sobra sa 3, is no longer a blessing. Yun ang It's already a nasa isip burden. po nila, No, no? it's already a burden. Kahit na medyo po maganda yung usapan natin, kailangan po nating mag-break muna at wag po kayong aalis para sa ilang paalala mula sa ating himpilan ng Radio Maria, Bringing Christ into Your Home. I am Bishop Rodolfo Beltran, the Bishop of the Diocese of San Fernando, La Union. I'm here to greet everyone and to encourage everyone to listen to the Radio Maria Philippines, not only in Tarlac but everywhere already. This is a beautiful instrument for evangelization. Please listen to it and encourage everyone, inspire everyone to listen to the Word of God and through the inspiration of Our Lady. Thank you and God bless to all of you. Ako si Father Rick Fernando, SDB, mula sa Jerusalem, na nag-aanyaya sa inyong makinig sa Radio Maria, Bringing Christ into Your Home, na ating maririnig sa 99.7 FM sa Tarlac, 101.5 FM Cagayan, at 102.1 FM Isabela. Makinig po kayo dito sapagkat sa inyong pakikinig, masasamahan kayo kung gusto nyo magdasal, masasamahan kayo kung gusto nyo magpalalim sa ating pananampalataya, at kung gusto lamang ninyo magkaroon ng atmosphere ng kapayapaan, ay inyong makatamo sa inyong pakikinig sa Radyo Maria. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Radio Maria, Bringing Christ into your home. Nagbabalik po ang programang In Manus Tuas. Ito pong muli si Bishop Bobet Malyari ng Diocese of San Jose, Nueva Ecija. Si Ate Bel Katigbak po ng Mexico, Pampanga. Si Manong Alex po ng lay minister ni Bishop at sa driver pa. Yung napakaganda po talaga ng usapan natin. Hindi ko lubos maisip na yung integrity sa pamilya talaga, ang dami pala nating pwedeng pag-usapan dyan. Doon pa lang sa pamilya, Bishop, matatapos isang oras po, no? O, totoo nga naman, yung talagang dito talaga nanggagaling lahat ng mga natutunan nating mabubuti at masasama din. Pero yung napakaganda din, yung bang kung ano yung pwede nating magawa para matulungan talaga natin yung bawat miyembro ng pamilya natin, no, para maging mabuti. Yung sinasabi, pinag-uusapan natin kanina, yung suporta sa isa't isa, yung pagdarasal, no, para sa isa't isa, gano'n yung bang tapos yung brotherly correction na minsan nanghirap gawin talaga niyan, na yung mga kahit na sa mga magkakaibigan, mahirap din gawin, pero napakahalaga kung masanay talaga tayo sa pamilya, na yung kasi yung mga nanay natin
yun nga, yung bang, although hindi nila sinusunod yung parang pamamaraan ni Kristo. Pero, kasi sasabihan ka talaga diretsahan eh. Minsan napapahiya ka. No? Pero siguro maganda din na sundin natin yung pamamaraan ni Kristo. No? Yung bang, sabi niya, kausapin mo na, kain mo ng dalawa. Ganun yung bang, dun sa kwarto muna. Ganun yung bang, hindi yung harapan. Minsan pinapahiya. Na, minsan nagkakaroon ng effect din yan sa mga anak yan. No? Yung bang, kahit nasasawa, pag minsan napapahiya din ng misis o kaya ng mister. Kasi hayagan sa harapan ng mga anak. Hindi ba? Yung bang, siguro napakaganda na wag nating gagawin yun. No? Opo, pero guilty po ako dyan. Pero yung naman po, ang maganda yung pagpapatawad. Humihingi ng tawad, nagbibigay ng tawad. Naalala ko, Bishop, yung sinasabi na wag mo ipahiya yung asawa mo sa harapan ng mga barkada niya. Kasi mayroon pa kaming kasama na barkada dati na pag ganun po ang inuman, sinisigawan siya. Kaya kung uwi na siya, Andres ka pala eh. Andres Desaya, no? Opo. Pag tinawag siya, nandyan na yung Riker mo. Riker ang tawag po kasi kunin na po siya. Birthday po niya, November 30 din, ano? Andres. Sige, talagang yung napaka halaga talaga yung talagang yung sa pamilya talaga, yung mga natutunan natin sa pamilya, no, yung bang kabanalan ng kabanalan, no, yung kabutihan, gano'n, yung bang sabi din natin kanina yun nga yung pati yung pananampalataya natin pag nakikitang sinasabuhay ng nanay at tatay din, no, yung bang yung alam mo yung minsan yung tatay ko minsan maaga siyang nagigising yan yung mga 2 o'clock. Tapos minsan 3 o'clock meron akong naririnig na boses doon sa labas, nagdadasal, no? Yung mga sa chapel po, opo. Yung malapit sa chapel kasi tabi lang ng kwarto ko yun eh. Sa bintana tapos, niya. titingin ako sa bintana, nandun yung tatay ko, nagdadasal, nakatingin doon sa Blessed Sacrament. Kaya lang wala siyang susi kasi hindi siya makapasok sa chapel. Nandun siya sa labas. Pero makita mo talaga, time-team na nagdadasal siya. Diba? Pag nakita mo ito sa mga magulang mo, yung parang yung natutuwa ka, no? At the same time parang na-inspire ka na yung araw-araw po ginagawa yan po, Bishop. Opo. Basta nagising na siya ng umaga. No? Opo. Parang yung paghubog sa atin nanggagaling talaga sa kanila yung mga magulang po na mabuting bata ka. Naalala ko yung tatay nga, yung kinukwento niya sa akin kung paano yung kasi uli lang lubos siya, no? Yung bang at talagang yung sabi niya hindi madaling maging ulile. At kinukwento niya kung paano tinuruan siya ng tiyo niya na kapag hindi niya alam ang gagawin, magdadasal siya ng Ama namin. At sabi naman niya nung magbuhat daw nung tinuro siya ng tiyo niya, magbuhat noon, palaging ganun ang ginagawa niya. Pag nasa dilim siya, dadasalin niya yung Ama namin. At habang dinadasal daw niya, yung nagkakaroon siya ng liwanag. Yung bang, tapos naisip niya kung ano yung gagawin niya. At sabi niya, wala pang mintis. Ibig sabihin, magbuhat nung araw na yan, hanggang ngayon, yun pa rin ang pamamaraan niya. Beautiful. Kaya sabi ko sa sarili ko, tingnan mo ang tatay ko, yung bata pa lang siya, nawala na yung nanay at tatay niya. Ilang taon po siya nung nawala? 7 years old bata po siya. Tapos sabi ko, pero bata pa lang siya, nakita niya, naranasan na niya yung Diyos bilang Ama. Yung bang, at saka po, Bishop, mayroon na siyang Panginoon kagad na linalapitan, ganun siya. Hindi siya nawalan ng loob na hindi siya magdasal. Naturuan siya kagad. Kaya ang ganda. Ang dami niyang mga karanasan yung talagang yung kunwari minsan yung pupunta siya sa Divisoria, mamimili. Tapos yung
konduktor, pinapaalis siya dun sa upuan niya. Ganon yung ba? Tapos sabi, galit na galit siya kasi yung pinuupo ng doktor dun sa lugar niya, yung girlfriend nata ng konduktor. Kaya pinaalis siya po. So, siya naman, sa halip na makipag-away siya, bumaba daw siya sa sama ng loob. Pero malapit kasi sa simbahan niya, nagdasal muna siya sa simbahan. Ang ganda po. Tapos nung nakaalis na nga yung nangyari, hindi niya alam nakaalis yung bus na dapat sasakyan niya. Yung bang pagkatapos niya doon sa simbahan, iba ng bus yung nasakyan niya, gano'n. Yung susunod na oras na siguro Tapos po. ang nangyari, itong bus na dapat sasakyan niya, na-aksidente ng tren. Naku. At lahat ng nakaupo doon sa harapan na yon ay talagang grabe po siguro. Yung namatay. Ay, namatay na-save talaga. po siya, Yung tren ang naka-aksidente sa kanila. Kaya may plano lahat po ng Panginoon, ano? Yung makita mo talaga kung paano yung nakagawian niyang yon, yung pagdadasal ng Ama namin. Sinimso po. Yung sa halip na magpadala sa emosyon, gano'n yung magagalit siya sa yung talagang nagkukonsulta siya sa Diyos talaga. Nabanggit mo rin yung magulang po, Bishop. Naalala ko rin ng mga bata kami. Oo. Kasi yung Apo Manawag po sa amin, medyo malayo rin eh. Kuya po to Apo Manawag. Kalisa pa po ang sinasakyan po namin. Sinasakay kami sa Kalisa. Maliit pa po noon, mga 7, ganyan. Kaya natatandaan ko na rin na dinadala po kami sa Apo Manawag po na nagdarasal po doon. Pero Kalisa po nung araw, hindi pa po sintado yan. Kuya Puto Rosales po. Kaya, pag bata ka palang nahubog na nagsisimba ng palagi, mahubog ka rin pala hanggang sa paglaki mo po. Kaya po, ang hamon sa atin ngayon ay, ito naman pong namana natin sa ating mga magulang, isasabuhay naman natin sa ating mga anak. Oo nga po, salin-salin na yan. So yung pong natin, yung pinag-usapan lang po natin ngayon, pero napakaganda po ng pinag-usapan natin ay yung integridad sa pamilya at kung paano itong pamilyang ito talaga ay makakatulong talaga para yung bawat isa sa atin talaga ay makapagdesisyon talaga na mamuhay ng may integridad sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Siguro po yung guest natin ngayon, nagbibigay sila ng ilang mga pananalita para po yung makatulong sila dito sa review natin doon kung ano yung napag-usapan po natin ngayon sa ating episode ng In Manos Tuas. Yung sabi nga po, Bishop, yung napag-usapan natin, yung mag-umpisa sa pamilya rin pala, yung kabutihan. Kaya kung nahubog ka na maayos sa magulang mo, talagang lalabas ka rin na na mabuting tao na nilalang ng Panginoon. Ako po yung mananatili po akong ma-inspire sa mga families with integrity. I cannot imagine kung ano po yung laking himala na magagawa ng mga maraming pamilya ng nagmamahalan, nagtutulungan, at nagpapatawaran. Kung marami yung country natin mabubuo ng mga ganyang pamilya, can imagine napakabuti ng ating lipunan. At yun ngang sabi ng mga obispo natin, meron pa silang pastoral exhortation, yung sabi nila, a nation of compassion and mercy. Wow. So, kung meron tayong talagang ganyang kadaming mga pamilya na talagang magsusumikap talaga na mamuhay ng may integridad, may pagmamahal, may malasakit, may awa talaga sa isa't isa, ang gandang ang pwedeng mangyari sa ating bansa. Pero kahit na maganda itong pinag-uusapan natin, kailangan na po tayong kulang na sa oras. mag-conclude sa ating talakayan. Magtatapos po tayo sa pamagitan ng isang panalangin. Yung pong bago po yon, yung gusto ko lang sabihin na itong pinag-uusapan po natin di pa po tapos. Ipagpapatuloy po natin sa susunod na episode po ng In Manos Tuas. Manahimik po tayo at manalangin po tayo.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin sa langit, salamat po sa napakabiyayang talakayan namin ngayong araw na ito. Sana po yung mga tagapakinig namin ay basbasan po ninyo sila at ipuin po ninyo ang kanilang mga puso. Yakapin po ninyo sila. Bigyan po ninyo sila ng lakas, tatag ng loob para ipagpatuloy ang mga mabubuting kanilang ginagawa. Huwag po ninyo silang pababayaan. Kung magkamali man po sila, sana magkaroon sila ng kababaan ng loob na magumpisa muli. Huwag susuko sa sinimulang pagpapakabuti, pagpapakabanal. Ang lahat pong ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa ngalan din ni Jesus, naming Panginoon. Amen. Bago po yung pagpapala, mamahalan po kami. Si Bishop Bobet po. Maraming salamat po si Ate Bel Katigbak. Maraming salamat din po si Manong Alex po. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.